And let's read our text in Mark chapter 16, verses 1 to 8. All right, so Mark 16, verses 1 to 8. So church, hear the word of the Lord. When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you." And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Church, this is the word of the Lord. Salamat po. Makakaupo na po tayo. Tulad po ng nasabi ko noon, I think nagamit ko rin po itong kwento na ito na kung saan meron po akong fina-follow sa Instagram na ang content po ang kanilang mga content ay patungkol sa mga pagtatagpo ng mga individual na tao o kaya yung mga pamilya. Ibig sabihin, for example, merong anak na nawalay sa kanyang tatay na nasa war, pinadala ng gobyerno para bilang mga sundalo, pero surprisingly, sa isang event, bumalik, na hindi niya alam na on his graduation, andoon. On his birthday, andoon. Or kung hindi man mga sundalo, mga matatagal na anak at nanay o kaya'y tatay, matagal na nawalay, pero surprisingly, nagsiserve sa restaurant at yung nagsiserve ay yung kanilang anak. At sila ay na-awestruck talaga. At hindi nila alam ang gagawin. Yun po yung isa pong mga nagugustuhan ko sa content creator na yun. And it's really moving. Kayo po siguro, kung kayo ay may mga ganon, mga anak na nawalay, all of a sudden, nasa pintuan nyo na, kala nyo Lazada or Shopee, ba't ka andito? Right? So, grabe yung mga ganong mga sandali na hindi nyo po alam, you will be caught by surprise, yung mga ganyan. Ngunit sa ating teksto, dalawang Maria, okay, Mary Magdalene at yung Mary, mother of James and Salome, lumalabas mother of Jesus din po. Dalawang Maria sa salaysay ay sinabihang makikita muli si Jesus. At sila ay hindi na agad makapaniwala sa katotohanan ito. The difference is, doon po sa mga nakikita ko doon sa mga videos na sinabi ko, the difference is dito sa teksto natin, sinabi na sa kanila ahead na makikita si Jesus. At ang reaksyon nila ay hindi na sila agad makapaniwala kahit hindi pa nila nakikita si Jesus mismo. Actually, hindi nila alam paano ipoproseso yung pangyayaring si Jesus ay makikita namin muli. Hindi lang siya basta nawalay, siya ay namatay. At sinasabi mong makikita namin siya, wala nga siya dito sa tomb. Ibig sabihin, you're saying na buhay siya at makikita namin siya muli. Paano mangyayari? Anong klaseng, paano ko namin iisipin ito? Yun po talaga ang nangyayari. Hindi nila alam kung ano ang kanilang mararamdaman.
Pero para sa'yo, ano ang iyong reaksyon sa katotohanang nabuhay muli si Jesus at siya ay makikita mong muli? Why are we like following Jesus kahit hindi pa natin siya nakita? Pero by the testimony of the Gospels and throughout the Scriptures, siya ay napako, siya ay nabuhay muli, at siya ay nangakong babalik muli at makikita natin. At ito ay pinapahayag sa atin patuloy, paano ka namumuhay sa ganitong katotohanan? Ito po rin yung parang nagiging sitwasyon. Ito yung mismong sitwasyon ng mga tao, ng dalawang babae na ito, na unang nakarinig ng balitang ito. At tayo din ay nakarinig ng balitang ito. At dito sa verse 8, nagtapos sila na they are still about to meet Jesus. Tayo din ay tila nagtapos sa katotohanan yun, pero we are now waiting for that moment na makikita din natin siya. We are like this in the same situation. Kaya ang ating sermon ngayong Resurrection Sunday ay pinamagatan natin base sa ating teksto na He is not here, but you will see Him. He is not here, but you will see Him. Ito po yung mismong sinabi nung lalaki doon po sa loob ng tomb. And sinabi, He's not here, He is risen, but go and tell to His disciples, and there you will see Him, just as He told you. While this is like a title from the text na masasabi natin, pero I want us to treat the title as if this is the good news na sinabi sa atin. Now, how are you going to respond to this truth? That He is not here, but you will see Him. Again, the question is, how are you going to respond to this truth? Ang sentral na mensahe nito ay, the resurrection of Jesus calls you to believe in Him so you may truly see and meet Him face to face. Again, the resurrection of Jesus calls you to believe in Him so you may truly see and meet Him face to face. Stick to that idea which we can learn from the text, and what the text is trying to tell us. This is the element na kinakailangan natin as we receive and respond to the truth that Jesus has resurrected. We have to believe in Jesus para talagang makita natin ang katotohanan ito at makita siya literally face to face. Sa Tagalog, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tumatawag sa iyo na manampalataya sa Kanya upang tunay mo siyang makita at makaharap. Tatlong bagay sa teksto ang tinutugunan ng katotohanan ito. Ibig ko pong sabihin dito, with that central message, meron pong tatlong bagay sa teksto na ina-address ng katotohanan iyon. Una, in verses 1 to 5, ang ina-address po dito yung unprepared preparation. Right? Napunta po ako sa oxymoron na tinatawag, na contradicting. Yes, they are preparing to go to the tomb, bought spices para pahiran ang katawan ni Jesus na hindi nila nagawa ito because umabot sila sa Sabbath, kaya nagnais silang gawin pa rin yun. Pero pagdating nila doon, tila, hindi pa pala sapat yung pag-prepare nila kasi yun ang yung dadatnan nilang sitwasyon. Kumbaga, naging unprepared sila doon sa hindi nila inaasahang pangyayari. Alright, so tatlong mga bagay ang mga hindi nila ma-reconcile. Nag-prepare sila para gawin yun, pero pagdating doon, anong susunod na action sa ganitong sitwasyon na ito? Pangalawa, risen dead.
Meron bang patay na mabubuhay muli? At sa totoo lang, hindi din nila ma-reconcile ito. Risen, dead. Sinabi sa kanila na He is not here, He is risen. Paano ko ipoprocess na si Jesus ay nabuhay muli? Bakit siya nabuhay muli? So, verses 6 to 7. And lastly, verse 8, clueless knowledge. Yung clueless itself ay sinasabing having no knowledge. Pero meron kang knowledge, pero hindi mo alam paano i-process yung knowledge na yun. Alam mo yung katotohanan na si Jesus ay nabuhay at sabihin mo daw ito sa mga disipulo at si Jesus ay mauuna sa inyo sa Galilee, there you will meet Him. Hindi nila alam paano magre-respond sa knowledge na yun. They're clueless about it. So these are the three things na ina-address. Paano tayo magre-respond sa ganitong mga pangyayari? Ano yung kinakailangan? Yun po yung siniserve ng central message. So una, verses 1 to 5, unprepared preparation. Now in your Bibles, if you will look, some Bibles are at least decent enough na hindi lang basta ilagay yung translation, pero ilagay din yung mga some kind of notes, like in ESV, after verse 8, meron pong note doon na some of the earliest manuscripts do not include verses 9 to 20. Ibig pong sabihin, ito pong teksto natin, verses 1 to 8, ay yung unang mga kopya ng manuscript. Sa mga unang kopya ng manuscript, walang verses 9 to 20. Kaya kung itatrato natin itong pag-aaral natin ngayon, na we are following the earliest manuscript, paano natin i-reconcile na nagtapos lang si Mark, sa ganitong klaseng istorya? Paano ba nagtapos sa verse 8? They went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they had said nothing to anyone, for they were afraid. End of the Gospel of Mark. Masaya ba yung naging salaysay ni Marcos patungkol sa buhay ni Jesus? Kaya sinasabi po ng iba, hindi daw ito magiging happy ending kung ganito lang yung pagtatapos ni Mark. Yung mga sumunod na manuscript, dumalabas, yung mga editors, copyists, probably, ay nagdagdag ng istoryang pwede pang maidagdag. Okay? Sa akademya, acceptable po yun. That's why ito po ay pwede nating tratuhin na ito ay mga inaisulat ng marahil mga disipulo ni Marcos. Katulad kay John. Meron din pong parte sa dulo ni John na mukhang hindi si John ang nagsulat nun. Mga Johannine disciples na tinatawag. Pero tinatrato na faithful sa pag-estilo ng pagsusulat ni Mark. Okay? Pero what we want to do here is, what if walang sumunod na manuscript, walang mga sumunod na verses 9 to 20, paano natin iintindihin yung mensahe ni Marcos na nagtapos sa verse 8 lang? And this is the beauty of ending in verses 1 in verse 8. It is gloomy. Ibig sabihin parang malungkot. Pero bakit nagtapos si Marcos marahil kung itong man ang pagtatapos niya talaga sa ganitong pangyayari? And we will appreciate this. Yan, subukan nating intindihin ang nais sabihin nito. Sabi una sa verse 1, when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go and anoint him. Dalawa pong Maria, si Mary Magdalene at isa po si Mary the mother of James and Salome. Kung di niyo po alam, si James ay kapatid ni Jesus. And also si Salome. Lumalabas. Of course, through Joseph, let's say, through the mother, si Mary. So,
it tells us na itong si Mary na ito, yung si Maria na nanay po ni Jesus. Sabi po, bumili daw po sila ng pabango. Okay? That is spices. Pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Yung araw po ng pamamahinga, of course, that is like Saturday. Pero nagsisimula po yung mismong araw na iyon pagdating ng Friday, 6 p.m. onwards. Yun po. At magtatapos po yon ng before 6 p.m. ng Saturday. So kung si Jesus ay namatay ng Friday, kaya tinawag na Good Friday, so lumalabas po na dinatnan sila, 3 p.m. daw po namatay si Jesus. So nung siya ay namatay, they have to take care of the body, at hindi na po sila nakabili, may mga damit pa daw po sila doon na dapat gawin, hindi na po sila nakabili ng spices, kaya si Jesus ay nailibing lang without the proper anointing na nangyari. So, it's either hindi sila nakabili nun, bumili sila Saturday night, or bumili sila Sunday morning. Yun po yung mga options. So, the point here is, gusto nilang bigyan pa rin ng dangal yung katawan ni Jesus, na hindi siya mapabilang sa mga tao na hindi nagawan ng ganong klaseng ritual. Okay, so sila ay bumili at gustong magtungo doon sa tomb para magawa po ito. Yun po ang nangyayari dito. Yan po. Bagamat ginagawa nga po ito before, pero wala na po silang tsansa, makikita rito ang pagpapahalaga at pagpupursige ng dalawang babaeng ito na magawa pa rin ito kahit ang bangkay ni Jesus ay 2 gabi at 1 araw nang nasa libingan. Ibig sabihin, may changes na sa body. Pwedeng hindi na yun kaaya-aya. Pero sabi naman ni Craig Keener, sa Jerusalem, elevated daw po yun, kaya pwedeng maayos-ayos, approachable pa rin yung bangkay na naagnas. Pwede pa rin silang makasurvive sa amoy, itsura ng bangkay kahit papano. Ayun po ang mga detalye dito. Sumunod, in verses 2-3, basahin po natin. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? Sinasabi po, ang estimated na oras ay 5:30 in the morning. Okay? Pero during those times, sa kanilang lugar, madilim pa daw po yun, madilim pa rin po yun. Okay? Maybe sa atin, hindi na ganun kadilim, pero sa kanila, madilim pa daw po yun. Sa atin, sa ibang bansa nga po, yung 8 p.m., maliwanag pa po. Kung hindi nyo po alam. Kaya ang haba nung araw sa kanila, yung iba naman mahaba yung gabi. So ganun po sa paghahanda nila tungo roon, meron pa silang isang problema na kailangan nilang solusyonan. Nakabili na tayo ng spices, yes, we are ready. Pero sino yung maggugulong nung batong nakaharang sa libingan? At sinasabi, several men, strong men ang kailangan para mairolyo yun. Maigulong. Hindi lang basta, I don't know kung kaya ni Nicole yun, no? Pero kailangan ng mas malakas-lakas. No? 3 o 5 Nicole, let's say. So, sino po ang maggugulong nun? Naisip nila. So, kailangan nilang makiusap sa mga pwedeng tumulong sa kanila. Pero, ang nangyaring sunod in verse 4-5, let's read. And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, okay, dressed in a white robe, and they were alarmed. Natakot po sila, naalarma po sila sa nakita nila. Nakita nila, wala yung bato or bukas yung libingan, at wala yung bangkay, pero merong tao na nasa loob. Okay? Natakot sila sa hindi nila inaasahang pangyayari.
Kasi pumunta nga po sila doon para bigyang dangal yung bangkay ni Jesus at pagdating doon, ano to? May bumastos marahil sa bangkay ni Jesus at may nagtangkang kunin. Yan po ang pwede nang maisip dito, no? Ang batong ito ay nakabukas at may lalaking nakaupo at sabi, mahaba at maputing damit, pagpasok nila sa libingan. Merong lalaki pa. Sinasabi po, yung itsura ng lalaki na dinescribe ni Mark dito ay hindi basta pwedeng isiping anghel. Kasi sa kanilang panahon, yung ganong klaseng pananamit ay katulad ng mga pare sa templo. So hindi nila basta pwedeng maisip lang na, anghel ito. It can be like a normal man, pero lumalabas anghel po yun. Kasi naghayag na si Jesus ay nabuhay muli. So, pero sa kanila, hindi po nila basta yun naisip. Pero ang paghahanda nila para pahalagahan ang bangkay ni Jesus, lumalabas po ay nabalewala lang dahil sa kanilang nadatnan. We have prepared to anoint the body of Jesus. We've prepared for the body of Jesus and then wala na to. Wala na si Jesus dito eh. Paano natin gagawin yun? Sila ay natakot o kaya'y naalarma rito sa pagnanais nila na bigyang dangal pa rin ang bangkay ni Jesus, na kumplituhin ang tamang paglilibing rito, na mapahiran pa rin ang pabango, ay biglang bumungad sa kanila ang nakabukas. I-process po natin, no? Naghanda sila, pagdating doon, bukas yung libingan, tapos wala ang bangkay ni Jesus at may lalaking nakaabang sa natila tauhan ng mga Hudyo sa templo. Parang tauhan po siya nung mga Hudyo lumalabas. Kaya kung iisipin natin yung pwedeng pumapasok sa isipan nila, ganun na nga kalupit ang dinanas ng kanilang Panginoon. May napakinggan po akong podcast, ang isa pong pag-aaral scholarly, inabuso daw po yung body ni Jesus. Binastos. Kaya maraming soldiers ang nagtipon-tipon. I don't want to crack the word, pero inabuso. You can think of the worst na pwedeng ginawa. Yung iba nga po, sa ibang painting, kinoveran lang daw po si Jesus, pero ang totoo, mukhang hindi po ganun ang nangyari. Ganun kalupit na nga ang dinanas ng kanilang Panginoon sa kamay ng mga abusadong Romano. Kasi po ang mga Romano, gusto po talaga nilang i-humiliate yung mga taong yun, yung mga lalaki mismo. Kaya binabastos po talaga. Mukhang dumanas po si Jesus ng ganun. At dumanas na nga si Jesus sa mga abusadong taong ito, na kanilang Panginoon, at kailangan pa rin nilang tuluyang sirain ang bangkay nito. Kahapon tinatry kong hanapin sa Google, pero di ko po makita. It's either si Jonathan Edwards, the great Puritan, during the Great Awakening, or si Martin Luther. Si Jonathan Edwards po kasi, talagang bold siya sa pagpipreach. To the point, yung ibang mga tao in their time nagalit sa kanya. Kahit nga yung sarili ng church, pinaalis siya. Kasi hindi nagugustuhan yung pag-preach ni Jonathan Edwards about the truth of the truth of God. To the point nung siya ay namatay, gusto yata pong tanggalin din yung mismong naging church ni Jonathan Edwards. Kasi yung mga tao gustong tanggalin lahat ng memorya about Jonathan Edwards. Si Martin Luther naman po, sabi, ibinuhos daw po yung mga abo ng bangkay ni Martin Luther sa river. Kung hindi si Martin Luther, John Huss siguro, na para daw matanggal talaga sa memorya ang mga taong ito. Lumalabas na pwedeng ganun po ang gustong gawin kay Jesus. Na pwedeng kunin yung bangkay at talagang sirain ng husto. Ito po yung marahil nararamdaman, umiikot sa isipan ng dalawang babaeng ito. Ang simpleng paghahanda nila na tumungo sa bangkay ni Jesus ay tila nawalan lamang ng saysay. Gusto namin pahalagahan yung bangkay ni Jesus pagdating ito ang nangyari. Yun yung pwede ko pong maisip, at least personally, na naalarma sila.
Ito po ang pwede nating maisip dito. May mga kaganapan sa buhay na hindi rin natin inaasahan na nagdudulot ng matinding takot o kawalan natin ng pag-asa. And I want to relate ourselves na mas matindi pa nga yung naranasan siguro ng mga babaeng ito dahil nawala yung bangkay ng kanilang Panginoon. May ganun din pong mga kaganapan sa ating buhay na hindi natin inaasahan na magdudulot ng matinding takot and we don't know how to move on, how to move forward. We cannot deny that. Ngunit, walang anumang bagay ang makakapagsurpresa sa Diyos. Walang surpresa sa Diyos. Hawak ng soberanong Diyos ang lahat ng ating sitwasyon, lalo na sa katuparan ng kanyang pangakong kaligtasan sa atin. I want us to live together with the two Marys na at this moment, wala silang idea what's happening. Pero ito yung sa kabila nito, nais ng Diyos na siguraduhin sa kanila na everything is taken care of. You don't have to worry. Sa kabila ng ating mga takot, makakaasa tayo sa mabuting plano ng Diyos. This is the truth. Ang dalawang Maria na ito, kahit po sa dulo ng verse 8, wala pong hint na sila ay kumalma. They're still not seeing Jesus, but they were told na si Jesus ay nabuhay. Wala pa nga tayo sa parting yun. Pero there is unprepared preparation. They were caught off guard sa nakita nila, and they do not know how to continue. Now, second, risen dead. In verses 6 to 7. So una, nakita na nila yung ganung pangyayari. Pangalawa, ito po ang sumunod. Ngunit sa kanilang nadatnan, nagsalita sa kanila ang lalaking nasa loob ng libingan. Sabi, now continuing in verses 6 to 7, and he said to them, do not be alarmed. They were alarmed. And then the young man said, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, si Jesus po talaga yun, who was crucified, si Jesus nga po talaga yun, he has risen. He is not here. See the place where they laid him. Nasa kanan siya. So kung saan man yun. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you. Ang kanilang naramdamang takot ay nais pawiin agad ng lalaking yon. Right? They were alarmed. And then sinabi right away, do not be alarmed. Gustong i-comfort kagad ng lalaki. No? Pinahayag nito ang mabuting balita na ang ipinangakong si Jesus na taga Nazareth ay wala roon dahil siya ay binuhay muli ng Diyos o kaya ay binuhay muli base sa ebidensya ng pinagkakalagyan nito. If you're not seeing Jesus here, yes, He is not here. Kumbaga, dinedeclare with all the evidences, forensic evidences na sinasabi, na wala si Jesus dito and you know, He has risen. He has risen. And you have to go. Ngunit sila ay sinabihang humayo at sabihin sa mga disipulo at kay Pedro na si Jesus ay mauuna sa kanila patungo sa Galilea. Gusto ko lang pong i-insert ito. Bakit sinabing go to the disciples and Peter? Hindi ba si Peter ay disipulo na rin? And this is very touching kasi lumalabas na si Pedro po ay pinagkanulo din si Jesus. Pero nais ni Jesus na sabihin sa kanila, pumunta kayo sa Galilea at sabihin sa mga disipulo at lalo na lumalabas kay Pedro dahil gusto ko siyang katagpuin muli. At sabihin sa kanya na tinatanggap kita muli. Just an instance. Ayoko nang puntahan yun, pero makikita nila si Jesus roon, sinabi, gaya ng sinabi niya sa Mark 14, verse 28, sinabi nga po ni Jesus, nasa, 16, sa 14:28 sinabi, but after I am raised up, I will go before you to Galilee.
So sinabi na talaga sa kanila ito. At sinabi nga po ng lalaki o yung anghel na pwede nating sabihin. Bagamat sinabi na sa kanila ito ni Jesus, maaaring hindi nila ito ganap na nauunawaan. Sinabi sa kanila ni Jesus, pero anong ibig sabihin niya na when He raised up, pupunta siya, mauuna siya sa Galilee sa atin. Pero sa pangalawang pagkakataon, this time, na sinabi muli sa kanila ang kapahayagang ito, napapagtanto nila na marahil totoo nga ito. Mukhang nabuhay nga siya at totoong kakatagpuin niya tayo muli sa Galilee. Remember, they're still in the state of grieving kasi namatay si Jesus eh. Pero ito na yung sinasabi sa kanila. Mabubuhay nga siya muli. Napapagtanto nila mukhang totoo ito. Kahit maaring nangyari na rin ito sa ginawa ni Jesus kay Lazarus, I don't know if they are aware, kasi si Lazarus, ang kapatid po niya si Mary din, at si Martha. And I'm not sure if Mary Magdalene po yun. Pero kung nabalitaan nila yon sa Bethany, ibig sabihin, totoo ang kaganapan na may kayang buhayin ng Diyos ang patay. They have a proof na totoong kayang mabuhay ang patay. Pero ang kapahayagang ito ay hindi pa rin masasabing madali nilang naunawaan. Hindi nila nasaksihan yun, siguro na pakinggan nila yun, pero totoo ba talagang pwedeng mabuhay ang patay? Totoo bang ang patay ay pwedeng mabuhay? Matapos pagdaanan ni Jesus ang lahat ng kanyang paghihirap hanggang sa kamatayan, ay mabubuhay siya muli? Ang tanong din, bakit nabuhay muli si Jesus? Mga theological questions po yun actually. Kasi anong saysay nun sa kaligtasan natin na siya ay nabuhay muli? Sabi nga ni Jesus sa John, actually doon sa story ni Lazarus that was in John, hindi ko nalagay yung ano. Yeah, sa John, I am the resurrection and the life. So pinapahayag niya na siya ang totoong resurrection. So dun sa mga katanungan na pwedeng naisip nila, ito po yung maaaring umiikot muli sa kanilang kaisipan. So una, nakita nila yung tomb. Ngayon, sinasabi sa kanila na buhay nga si Jesus. Another process of situation na paano ito? Totoong nabuhay si Jesus, ngunit maaaring hindi nila basta natatanggap ito. Hindi nila basta natatanggap yung balitang iyon. Kaya ito rin po ang pwede tayong makarelate sa ganitong sitwasyon, na sa kabila ng mga mabuting balita na narinig o pinahayag sa atin, maaaring ang katotohanan ng mga ito ay hindi rin basta nating ganap na natatanggap. For example, you know that Jesus has died and resurrected. Na-move ka ba talaga nun? Are you living in such a way na talagang totoong nabuhay muli si Jesus? Or baka sa atin is just a mere information and walang effect yun sa buhay natin. It's good news, pero walang dating sa iba. Ngunit kahit ganun pa man, ang katotohanan ng Diyos ay hindi karapat-dapat pagdudahan. It is not worthy of any doubt. Sabi nga, ano po yung sinabi ni R.C. Sproul? Parang God says it, you believe it, and it is true. Sabi ni R.C. Sproul, no, God says it, it is true. Hindi mo na kailangang paniwalaan yon para yon ay maging totoo. The truth is, kung anuman ang sabihin ng Diyos mismo, pinahayag ng Diyos, yun ay totoo, yun ay karapat-dapat paniwalaan. Ito ay totoo at tunay na may mabuting layunin sa atin, yung katotohanan ng Diyos. Si Jesus ay nabuhay muli at nais ka rin niyang katagpuin. Hindi lang po niya gustong katagpuin, syempre, during the time, yung mga nakasama niya. Pero hindi nangangahulugan na hindi rin tayo iniisip ng Diyos
na tinatawag niya tayong manampalataya sa Kanya, pero hindi naman talaga tayo personal na magkakilala kumpara sa mga disipulong nakasama ko. I don't think so. He calls us by name, sinasabi nga po. We are the sheep of Jesus. Paniwalaan mo ng buong puso ang mabuting balita ni Jesus. Yun po ang tinuturo nito. At lastly, first, again, unprepared preparation, and then risen dead. At pangatlo, clueless knowledge. Bilang pagtatapos, I want us to have that sense na ito yung katapusan ng pagkasulat ni Marcos sa Ebanghelyo ni Jesus. Bilang pagtatapos ng buong Ebanghelyo ni Marcos, kung ganito nga ang naging pagtatapos, kung ganito nga, let's read how it ended. Verse 8. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment has seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. End of the Gospel of Mark. Ito po ang masasabi ko una. Kung ikukumpara po natin, nasa sermon series po tayo ng Luke, and sa Luke 24, yung resurrection event din po is Luke 24. Meron pong mahabang istorya doon si Luke ng dalawang disipulo going to the Emmaus, going towards Emmaus. Nasa Emmaus Road sila na tinatawag. Ang kaibahan po ng dalawang disipulo na yon ay nakasama nila si Jesus na hindi nila alam na si Jesus yon. Until nagkaroon sila ng so-called quick seminar about the scripture, that the scripture points to me, you do not understand. Look at Moses, look at David, look at the prophet, it points to me. At nung sila ay napunta na sa bahay at nag-so-called break ng bread si Jesus, biglang nawala si Jesus at na-realize nila, sabi nila doon, did not our hearts burn within us when He talked to us on the way? When He opened to us the scriptures, hindi mo ba naramdaman yung pagbabaga ng puso natin? At si Jesus pala yung nakasama natin. What happened? Let's go back to Jerusalem. Ang layo po nang napuntahan na nila noon to tell to the disciples. The difference here is, it ended, two women, they went out from the tomb, fled. Tumakbo nga daw po from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Sa ganitong salaysay ni Marcos, may dalawang tao naman na hindi alam ang gagawin sa nabalitaan nila. Those are the differences. Pero again, let's answer the question, bakit ganito yung salaysay ni Marcos? Na-appreciate ko po siya actually. Pero, yun nga po ang nangyari sa dalawang babae, Sa translasyon po ng Magandang Balita Biblia, ito po yung sinasabi sa translasyong iyon, lumabas sila ng libingan at patakbong umalis, at nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Yun po yung sa Magandang Biblia. Tandaan niyo po yung sa huli, wala silang sinabi kanino man. Sa Filipino Standard Version, wala po silang, halos parehas. Sabi po sa FSV, lumabas sila ng libingan at patakbong umalis, nanginginig at litong-lito. Dahil sa matinding takot ay walang masabing anuman. Kanina, parang sinabi kanino man. At this, sa translation ng FSB, to the point na wala na silang masabi at all. Sila ay may matinding kalungkutan, proseso natin uli. Meron silang matinding kalungkutan sa pagkamatay ni Jesus. At grabe yung pag-abuso kay Jesus. At nais magtungo sa libingan para bigyang dangal pa rin ang bangkay nito na pahiran ng pabango. Nakita nilang nakabukas ang batong pintuan ng libingan, wala ang bangkay ni Jesus, at may lalaking nasa loob ng libingan.
Sinabi sa kanila na si Jesus na napako ay binuhay muli at sila ay sinabihang sabihin ito sa mga disipulo at kay Pedro at si Jesus ay mauuna sa kanila sa Galilea. Ang lahat ng ito ay masasabi nating roller coaster ride of emotions para sa kanila. At sinabi nga ng mga translations na tinignan natin, wala silang sinabi kanino man o yung isa, wala silang masabing anuman. Bakit nagtapos si Marcos ng ganito? Pero sinasabi po ni Craig Keener nga po, hindi daw ito kaiba sa ibang mga salaysay sa panahon nila sa mga Greek literature na yung mga kilalang mga manunulat ay nagtatapos din na parang hindi naman tragic, pero parang clueless din. Anong kasunod nito? Pero yun daw po ay some kind of genius or an artistic style ng pagsasalaysay. Now, ano yung genius dito? Sinabi sa kanila na si Jesus ay nabuhay muli, ngunit hindi pa nila ito nakikita. Hindi pa nila ito nakikita, pero sinabi sa kanila na nabuhay si Jesus. Sinabi ni Marcos na sila ay nanginginig at litong-lito na sa matinding takot at hindi nila ito nasabi. Sila ay may kaunawaan sa bagong pangyayari, hindi pa nila nakita, pero sila yung unang nakasaksi na wala na yung bangkay ni Jesus. At sinabing nabuhay si Jesus, sila yung first-hand witnesses. Lumalabas. Wala pang nakakaalam, ngunit hindi nila alam kung paano iproseso ang mga ito. Ang tanong nga po dito, kung ikaw ang nakasaksi ng mga pangyayaring ito, ano ang magiging reaction mo kapag sinabi sa iyong, He is not here, He is risen, but go and tell that you will see Him. Ano pong magiging reaction natin dito? Ano nga ba ang punto ng pagtatapos na ito? Naisip ko po dito yung centurion sa account ni John, pag-aaral namin sa Bible study sa Bulacnin, yung official son ay namatay, mamamatay na, pero sinabi ni Jesus, sabi nung soldier, go to my house so you may heal him. Pero sinabi, you go back to your home because he is just sleeping. Ha? Pero sinunod po nung centurion yun, sinunod nung official son, at may nag-approach sa kanya, buhay yung iyong anak. Anong oras nangyari yun? Napagtanto niya, nangyari yun nung mismong sinabi ni Jesus. Here, sinabi sa kanila na si Jesus ay nabuhay muli, pero sila ay natatakot. Kasi sa totoo po, ang hirap iproseso talaga nun. Hindi po madali yung may namatay, tapos very dear sa inyo, Panginoon nyo yun, at nakita nyo kung gaano siya binastos, tinanggal yung libingan, pero sinasabing nabuhay siya muli. Lord, ano ibig sabihin nito? Nawalan na kami ng pag-asa eh. Pero hindi ka pala talaga namatay. Buhay ka. Paano to, Lord? Pero sinasabi mong pumunta kami doon, sabihin itong balitang ito. So, ang hirap iproseso nito. Ang klarong mensahe ng pagtatapos na ito ay walang iba kundi ang kahalagahan ng pananampalataya sa katotohanan ng katagumpayan ni Jesus upang makita mo ang lahat ng ito hanggang si Jesus ay ganap mong makita. Nangungusap po si Marcos sa kanyang salaysay na kung saan katulad din natin ang mga babaeng ito na alam natin yung balita pero hindi pa rin natin nakikita si Jesus. Pero tinatawag ang mga babaeng ito na manampalataya sa katotohanan ito para talagang tunay na makita mo si Jesus at ganap mo siyang makita. It takes faith to believe the good news. It takes faith for you to see. It takes faith for you to really see Jesus and meet Him face to face. That's why that's the beauty if this will end like this. Si Jesus ay nabuhay muli at ang ibig sabihin nito ay napagtagumpayan niya ang sumpa ng kasalanan. Bakit siya nabuhay muli? They're asking probably that the truth is, kaya siya nabuhay muli ay dahil napagtagumpayan niya ang sumpa ng kasalanan
at ikaw ay binigyan niya ng pag-asa na mabuhay muli sa piling niya. That's the encouragement na kahit nagtatanong ka, huwag mo nang isipin yun, nabuhay muli si Jesus. And that settles everything. Ano man ang iyong pinagdaraanan sa buhay, tanging pananampalataya at pagtitiwala sa katagumpayan ni Jesus ang higit na makakapawi ng lahat ng ito. There's no greater news than the news that Jesus has won everything. Than your problem in the families na masolusyon lang, na mangyari lang ito sa buhay ko. There's no greater news na na-accomplish ng Panginoon than accomplishing or solving the problem of our curse of sin and death. Sabi nga nila Bill and Gloria Gaynor in their song, lagi kong nasasabi ito because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And now I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Tulad ng sinabi ni Juan in 1 John 4:18, yung unang parte lang, sinabi niya doon, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Kailangan maunawaan ng mga babaeng iyon at natin na perpekto itong pag-ibig na ito at hindi mo na kailangan magduda. Wala kang kailangang ikatakot dahil totoong namatay si Jesus para sa iyo at nabuhay muli, napagtagumpayan niya problema ng ating kasalanan. Ito ay perpektong pagmamahal, kaya huwag ka nang matakot. Ang ganap na kaligtasan mo, ang higit na iyong pangangailangan, na napagtagumpayan na ni Jesus, dulot ng kanyang perpektong pagmamahal, maniwala ka rito nang si Jesus ay ganap mong makita. Sa atin pong pagtatapos, ang ating panalangin ay maunawaan ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito. The resurrection of Jesus calls you to believe in Him so you may truly see and meet Him face to face. Tatlong bagay sa teksto ang tinugunan ng katotohanan ito. Una, the issue of unprepared preparation. In verses 1 to 5, 6, and verses 6 to 7, the risen dead. And third, verse 8, clueless knowledge. Kung ang mundo ay sinasabi po na to see is to believe, alam po natin ito. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Pero para kay Jesus, believe that you may see. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay panimula pa lamang. This is the birth of the new creation. Sabi nga ni N.T. Wright, today is not the end. This Resurrection Sunday or the Lord's Day is not the end. It is the beginning of the great plan of God. Ito ay panimula pa lamang. Ito ang panimula ng ganap na pagbabago ng lahat. Ang pagbabagong ito ay nagpapatuloy hanggang sa ganap na katuparan ng lahat ng ito. Nagpapatuloy po ito. Patuloy tayong tinatawag, katulad ng mga babaeng ito, na humayo rin at ipamalita ang ebanghelyo ni Jesus. Mahirap man ang pakikilahok natin sa paglaban sa mundong ito tungo sa pagbabago. Yes, it is hard. The effort to really share the word, to minister to the people, it's not easy, yes. Pero ang katagumpayan ay sigurado na. Si Jesus ay wala man mismo sa atin ngayon, pero siya ay makikita nating muli. Jesus is our hope of glory.
Kahit sa tingin natin, mahirap ang buhay. Pero sa dulo nito, makikita natin ang tunay nating tagapagligtas na nabuhay muli para sa atin. Makakasama natin sa huli. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa katotohanan ng iyong pagkabuhay muli. Madali po itong malaman, madali po rin itong maipahayag. Pero katulad ng mga babae dito, O Diyos, tunay na mahirap marahil din ito, O Diyos, tanggapin. Pero ang nais niyong ipahayag sa kwentong ito ay kami ay maniwala dito. Kami ay mamuhay ng nananampalataya sa katagumpayan ni Jesus. Tinatawag niyo rin kami, O Diyos, na maging tapat sa katotohanan ito. At tunay, O Diyos, na sa mga sumunod na mga disipulo, namuhay sila sa katotohanan nito, O Diyos. At nagpapatuloy hanggang sa panahon namin, hanggang sa pagbabalik, na kung saan ang lahat ay nag-aasam na ikaw ay makasama na. Maranatha, O Lord. Come, Lord Jesus. Come. Prepare our hearts indeed, Lord God, as we meet you face to face. As we continually seek to live faithfully in this life and in your calling, given as a church. We trust to you everything. We bless you in Jesus' name. Amen.